Hello everyone, this is Ganger and welcome to another edition of Comelec Butuan City Historia, where we discuss anything and everything about the elections. We are here today at Robinson's Mall Butuan to talk about the plans for the upcoming mall voter registration starting May 1 to 18, 2026, and other updates with the Comelec Butuan City Office. Tara! Okay, before ta mag-start sa pag-discuss sa ato ang mall voter registration activities, ako lang i-share kadali ang updates kabahin sa number of registered voters nato dinhi sa Dakbayan sa Butuan. Considering nga bago pa nahuman ang atong election registration board hearing, so katong yaging ERB na nagsugod atong April 21, niabot sa 216,800 kapin ang mga regular nga botante dinhi sa ato ang syudad. Now, kung ato na siya ikumpara atong niaging election registration board last January 19, naalay total nga 213,000 kapin ang butuan. So, na significant increase after 3 months of registration nga gipahigayon sa among opisina. Now, maghiskot po kabahin naman po sa Sangguniang Kabataan. Kay sa total of 9,500 kapin nga applications nga among na-process sugod atong January 5 hangtod March 31, halos katunga ana mga Sangguniang Kabataan applicants. Katong mga nag-edad nga 15 to 17. So sa pagkakaron, ang SK voters ng Butuan City niabot na sa 80,000 kapin. Kung atong tanawon ang previous data ana, naara sa 73,000, no? 73,500 almost. So dako pud ang gisaka sa atong mga botante pag-abot sa Sangguniang Kabataan. Especially katong mga nag-edad nga, again, 15 to 17 years old. Now also, gusto po na akong i-highlight ang mga significant changes kabahin po sa atong mga voting centers for the information of everyone. Karon nga naata sa Robinson's Butuan, isa na ni siya sa mahulog nga voting center dinhi sa Butuan. Ang tanan botante sa Barangay Bayanihan, o Barangay 27 Bayanihan, pag-abot sa umabot nga eleksyon karong November 2, 2026 para sa BSKE, dinhi na sila mag-cast sa ilahang boto. Dili na sila muadto pa dito sa Pareha Elementary School, sa Pareha Subdivision. I think that's in Barangay Imadejas. This time, in partnership with the management of Robinson's Butuan, itugutan ta na gamiton ang ilahang facilities. Now, on top of that, naapod tay nakuha nga partnership with Gaisano Mall para sa mga botante sa barangay New Society Village. Ang tanan botante ato nga barangay sa Gaisano, Butuan na sila mo cast sa ilahang boto. Same thing will happen sa mga botante sa barangay Lapu-Lapu, no? Ang mga botante sa barangay Lapu-Lapu, naana sila opportunity to vote sa SM Butuan City. Kung katunyaging 2025 elections, ang mga botante sa Tandang Sora lang naka-experience sa tinatawag na mall voting program ng COMELEC, karon apil na ang Barangay Lapu-Lapu voters nga makabotar dito mismo sa SM City Butuan. So there are 4 barangays na nga magboto sa mga major malls dinhi sa Butuan City. Ako lang utrohon balik ang sa Bayanihan, sa Robinsons, dinhi sa Robinsons Mall, ang New Society Village sa Gaisano, Butuan, ang Barangay Tandang Sora, and Barangay Lapu-Lapu sa SM Butuan City. Okay? Now, in addition, ako lang po didugang, no? Kay ang Barangay Baan, Kilometer 3, nadugagan po sila og bagong voting center. Mo ni ang Alviola Integrated School Annex located at Barangay Baan KM3, Purok 9 if I'm not mistaken. Together with sa Barangay Tagibo as well, itong Butuan City
Integrated National High School, Purok 9, Barangay Tagibo. Nadugang po siya as additional voting center para sa Barangay Tagibo. And sa mga taga-Barangay Ampayon, no? Kung sa una nag-antos ta nga ang 7,000 kapin nga botante sa Barangay Ampayon nara sa isa ka voting center. Karon, with the support of the Department of Education, Division of Butuan City, ang Ampayon National High School, magamit na natin siya as additional voting center para sa Barangay Ampayon. And lastly, ang Barangay Libertad, no? Because for the longest time, Barangay Libertad ang pinaka maraming botante sa syudad sa Butuan. Kung wala ko masayop, niabot na og 13,000 mahigit ang ilahang botante ana. So, the existing voting centers ng Barangay Libertad, namely the Central Elementary School, Gabriel Elementary School, and Bliss Elementary School, can no longer hold the number of voters sa Barangay Libertad. That is why, again, in partnership with DepEd Butuan, nakuha po nato or magagamit na din natin ang Libertad National High School as an additional voting center. Now, speaking of the voter registration activities that we conduct, you might not have an idea, but from the very beginning, when the voter registration period started back in October 20 last year, ang opisina sa Comelec Butuan, nagpahigayon na o agresibong pagbisita sa mga kabarangayan para sa pag-conduct ng satellite voter registration activities. Now, you might be wondering, masay mga challenges, no? Aning kalihukan nga na experience sa among office. There are two, in fact, major challenges that we have encountered. First is ang weather, no? Considering that almost every day kami sa gawas para mag-conduct aning pagrehistro sa atong mga botante. Dili nato malikayan, no? Kay kung nakadumdum mo atong months of December, January, February, very insistent ang pag-ulan, no? There are several occasions nga na-cancel ang among mga lakaw tungod kay gisuspend ang trabaho, gisuspend ang klase sa mga bata, or totally dili gyud passable ang mga lugar tungod sa tubig baha po. Now, in contrast to that, karon init na pud kaayo ang panahon, no? And most of the time, we conduct our voter registration sa mga covered courts, no? Para mas daghan ang tao nga ma-accommodate. Pero pag-abot sa mga 11, 12 noon, paingon na sa hapon, usahay dili na gyud makaya ang kainit. But still, the registration team of Comelec Butuan City manages to push through, no? In fact, halos natuyok na namo ang tanan kabarangayan dinhi sa Butuan para lang mag-conduct ng voter registration activities. Not only in the barangays, but also sa mga schools, learning institutions, both private and public, and other government offices. In fact, amo po gitagaan o saktong higayon nga makapagrehistro pod ang mga naa sa vulnerable nga sectors, no? Sama sa atong mga kaigsuonan sa sitio Tagkiling sa Barangay Antikala, kung saan ng mga residente dito nga namuyo, mga member ng indigenous people community, no? Particularly kung wala ko masayop, mga Manobo, ang ilahang ethnic tribes dito. So nakabisita po ta dito. And sa katong mga naasa correctional facilities, no? Sa mga jail facilities din sa city, nagbisita po ta sa ilaha. In fact, naapat ay mga umaabot na schedule aron mabisitahan pa po nato ang provincial and city jail din sa Butuan, plus other offices, no? Like in the City Hall of Butuan, meron tayong isa ka semana dito nga gihatag para ang mga tao nga nag-conduct ng ilahang mga transactions sa city, makasingit na din, no? Makabigay na rin ng oras para makapagparehistro sila. Now, another challenge that we faced most of the time is
how are we going to communicate effectively sa ato ang mga qualified voters din sa city. So what we did, aside from using the traditional way of communicating sa mga barangay, sa mga schools through the help of course, the officials ng mga barangay, mga school administrations and all, aggressive po ng COMELEC Butuan City sa ilahang social media presence. No? Um, if you will just simply follow COMELEC Butuan City Facebook page, dito ninyo makita ng mga schedules, ang mga updates, kung unsay mga kalihukan nga gipahigayon karon sa among opisina. No, kana lang. Because although those challenges are minor, minimal in such a way, because voter registration is part of our mandate, but still, we managed to control those situations, and we're very happy with the result. Now, if we are going to compare the voter registration activities of COMELEC Butuan City now from the previous voter registration periods, we could say that this is the very first time we're in all of, if not all, most majority of the barangays here in the city have been visited, and based on the feedback given to us by not only the officials ng mga barangay, pati na rin yung mga residente, no, na nakatake advantage sa serbisyo nga among gidala sa ilahang mga kabarangayan, mas nalipay sila because the approach this time is more on a grassroots level. The service is being brought to them para mas mapabilis and mas cost efficient para sa mga gusto magparehistro. Because unang sa tanan, dili na sila kinahanglan pa mamiliti, mo gasto para mo adto dinit sa syudad para lang magparehistro. Especially the situation right now, bisaka na ang plite, ang gasolina and all. So naay mga chain reactions po na siya sa other incidental expenses. Now, based on the feedback given to us, they are very appreciative of the efforts that we put para lang mas mapabilis ang proseso, mas convenient, mas komportable sila, kaya naa na sila sa ilahang kaugalingong mga baryo, dili na sila kinahanglan pamibiyahe. Now, on top of that, we are also very thankful to the support ng mga kabarangayan, ng mga schools nga among nabisitahan, of course through the assistance ng DepEd Butuan City, and sa mga private learning institutions din na napuntahan namin, like Timber City Academy, PISIT, no? They gave us the opportunity na madala din yung registration dito sa sulod sa ilahang schools para ang mga estudyante po very convenient na para sa kanilang magparehistro. Dili na po sila kinahanglan pa magawas. And safe for the students, especially katong mga 15 to 17 years old. Isa sa maayong nabuhat sa opisina ng COMELEC Butuan City karong voter registration period, makaingon ko nga ang community engagement namo sa mga kabarangayan o sa mga eskwelahan. Because without our initiative and support from the barangay officials and school administrations of different learning institutions that we visited, dili siguro namo ma-execute ang among plan nga mas mahimo ning agresibo sa pagbisita sa ilahang mga kabarangayan. Now, on top of that, ang gihatag pod ng opportunity, no, sa mga leaders ng atong barangay na na-inspire me nga usahay kinahanglan pa namon sila balikan na pod tungod lang kay gusto pa sila i-accommodate ang opisina ng COMELEC para sa katong mga gusto pa muapas nga magparehistro. Just like what happened in Barangay Baan KM3, Barangay Tungaw recently, nakabalik mi dito. And sa iba pang mga barangay, like sa Barangay San Vicente, that we have to conduct voter registration twice on a different dates para ma-accommodate ang ilahang mga residents.
Okay, so now let's talk about the upcoming mall voter registration activities of Comelec Butuan City. So starting May 1 to May 18, the voter registration will be held here at Robinson's Mall Butuan. To be specific, ang location po natin will be at the second level near Handyman Store and Robinson's Food Court. Okay, the registration time will be at from 8 a.m. until 5 o'clock in the afternoon. Now, kasi matingala mo, okay, very recently, ang Robinsons nag-adjust ng ilahang mall hours, no? Sa una, 10 a.m. open na ang mall. Karon 11 a.m. na. Pero dili ta madduol tungod kay official man nga activity, and this is in partnership with Robinsons Butuan. They will allow the applicants or sa katong mga gusto magparehistro na makasulod as early as 8 o'clock. To be specific, ang area kung asa mo mosulod, katong entrance doon sa Jollibee, katong front entrance gate ng Robinsons. Dito mo mosulod, tingnan lang ninyo ang mga security guard on duty nga muadto mo sa Comelec sa second level para magparehistro. There are 5 easy steps para makompleto ninyo ang pagparehistro sa Comelec. Una, muadto ta personally, of course. Then magpresenta og valid ID or any valid identification document to prove your identity. Kung wala, pwede po magdala og birth certificate ninyo and proof of residency as well, especially sa katong mga mag-transfer ng ilang registration record from other places to Butuan City. Pagkahuman sa interview, tagaan mo og registration form, wala pong bayad yon. All you just need to do is proceed to the next step, which is completing the registration form. Afterwards, proceed na tayo sa step 3, which is ang designation ng inyong precinct. No? Kaya kinahanglan man nato siya i-record, and you will be given a specific precinct number based on the address na inyong gibutang sa inyong registration form. After that, ang fourth step will be the biometrics capturing. So kung saan, ang inyuhang detalye isulod sa system ng Comelec, apil ang inyuhang electronic signature, fingerprint, and at the same time, picturean pod mo, no? Para masiguro nga dili madoble-doble ang inyuhang record sa Comelec. And finally, pagkahuman, ang last step will be the issuance of the acknowledgement receipt. Pag pamatuod na nag-apply mo for registration, indicated on the acknowledgement receipt is the schedule kung kano sa ma-approve ang inyong application for registration. And then you are good to go. Dali ra gid kaayo. Now, isa sa importanteng bagay nga gino-observe ng Comelec Butuan City isang paghatag og priority sa katong mga magparehistro nga nabilong sa vulnerable sectors, sama sa senior citizens, persons with disability, and heavily pregnant women. No? We will allocate a specific lane for them para diretso na silang ma-entertain, masikaso sa atong mga kauban. Dili na sila kinahanglan pa mag-antos, maglinya o taas para lang maproseso ang ilahang registration. Na ay mga lingkuranan na nakadesignate sa ilaha, kung saan madiretso na sila, then automatically someone from Comelec Butuan City will assist them kung sa ilahang kinahanglan. Okay, I encourage everyone to take advantage of the mall voter registration activities that we will conduct here at Robinson's Mall Butuan from May 1, 2026 to May 18, 2026. The registration time starts from 8 a.m. until 5 p.m. The deadline for the voter registration for the upcoming 2026 barangay and SK elections is fast approaching. So, Butuanons, we encourage you to take advantage of the remaining days na makapagparehistro. Every vote matters, especially in the situations that we have right now, para mapdungog ang inyong tingog and makapili mo kung kinsa ang angay nga mamuno sa inyong mga communities. Every vote matters, and with your participation, we will be able to build a better Butuan. Daghang salamat.